Okay. Mga ka-Alpha Adventure Farms, magandang umaga or gabi sa inyo, wherever you are watching. Dito muna tayo sa isa sa mga opisina ko dito sa bahay mag-usap dahil medyo busy sa ibang mga hanap buhay, kaya hindi muna ako doon sa farm. Hindi muna ako doon sa pick-up area na farm magre-record, no? So, kaya hinahanap ko yung question na sasagutin ko dito eh. Okay, ito. Galing kay Tutsi Alang 7617. So, yung binasa kong yun, YouTube handle niya. Ito ang tanong ni Tutsi Alang. Good day, Sir JC. Ako po mostly ang nag-handle ng maliit kong manukan. Sa ngayon po, meron po akong lagnat. May sipon po ako at luubo. Kaya ko naman po gumalaw at asikasuhin pa din ang gawain sa manukan. Ang tanong ko po is, safe po ba or pwede pa din bang lumapit sa mga manok ko? Close contact kasi sir eh. Tinutuka pa nga nila ang paa ko pagkapasok ko. Okay. Ma'am Tutsi, by now, alam ko kung hindi man ilang araw na baka ilang linggo na nakakaraan, magmula nang na-comment mo itong tanong nyo sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. By now, I'm hoping magaling na ho kayo, no? Okay, so ang tinatanong ni Miss Tutsi ngayon ay, yung bang ubot sipon ba niya ng tao, no? Ng tao, ng kahit na sino sa atin, ay zoonotic disease ba yan? Ano ibig sabihin ng zoonotic? Yan yung mga sakit ng hayop at ng tao na transmissible. Pwedeng makahawa, no? Either yung tayong tao, mahahawaan natin yung hayop, or yung hayop, mahahawaan tayo. Ang ubo at sipon ba ng tao ay zoonotic disease yan, classified as zoonotic disease. Doon sa pag-aaral ko, hindi kinategorize ang cold and flu ng tao as zoonotic disease sa mga hayop. Manok man yan, rabbit, kambing, kalapati, baka, hindi siya zoonotic disease. May mga zoonotic diseases naman kasi na ang sakit ng tao na pwedeng makahawa doon sa hayop, no? Kambing man yan or manok. Halimbawa, yung salmonellosis, no? Yan, pwedeng makahawa yan. Kung tayo, may dala tayong salmonella, nakakain tayo halimbawa ng pagkain may salmonellosis, tapos pumunta tayo sa farm, bit natin yung salmonella infection na sa isang parte ng katawan natin or damit, pwedeng mahawaan yung mga hayop na makaka-encounter natin sa ating farm, no? Kaya nabanggit ko sa inyo, no, dun sa mga pinakauna kong mga video, sinabi ko doon, ilang beses kong binanggit 'yon, na minsan kahit ako lang mag-isa pumapasok sa mga breeding facilities, before I go there, naliligo muna ako, no? Naliligo, nagpapalit ng damit, no? To make sure na wala akong bit-bit na potentially zoonotic disease doon sa aking mga breeders, no? Regardless kung ano mang species pa yan. So, ang ubot sipon ng tao, Ma'am Tutsi, huwag kayong mag-alala, hindi siya nakakahawa sa mga alaga nating mga manok or kambing. In the same way, yung sipon ng manok ay hindi rin tayo mahahawaan. Ngayon, magbabanggit po ako ng ilang mga zoonotic diseases. Halimbawa dyan yung rabies, no? Rabies ng aso, ng pusa. Ayan, zoonotic disease yan. Pwedeng matransfer sa atin yan. Ano pa? Sa pag-aaral ko, nabanggit doon yung listeriosis, no? Sa mga kambing naman yun, no? If my memory serves me right, doon sa pag-aaral ko, in-advise kami noon na kung ikaw ay buntis ka, mas magandang huwag ka munang pumunta sa mga kambingan o sa mga ruminants, no? Tupa, kambing, baka, kalabaw, kung buntis ka, dahil nakakasama sa mga pregnant women yung listeriosis. O ano pa ba? Nabanggit ko na ba yung salmonellosis?
no? So yung mga yan, no? Yan ang mga ilan sa mga zoonotic diseases, no? So may nabanggit ka rin po dito, Miss Tutsi, ano na sinasabi mo dito na close contact kasi, at sabi niyo pa nga ho, tinutuka pa nga nila ang inyong paa pagpasok nyo. O, sa mga manok po ganito, kapag may nakita silang sugat natin, yung red, attracted po kasi ang mga manok, no? Sa kulay pula, of all colors, dun sila mas na-attract. Even ako, kaya doon sa mga video ko kapag naka full body shot ako, kung mapapansin nyo palagi ako nakapantalon, minsan naka t-shirt akong ganyan, pero meron akong suot na long sleeves. Long sleeves, may suot po akong ganun. And then naka boots pa ako. Para maiwasan yung, halimbawa, kung meron man akong sugat sa paa or anywhere sa katawan ko, sa kamay man yan, braso or saan, ay hindi magiging ano yon. Hindi nila pupuntiryahin yon. Dahil basta may nakita silang pula yan, talagang tutuka-tukain nila. Lalo't higit kung sila ay gutom pa ho, no? Pag gutom ang mga yan, no? Kaya nangyayari yung feather pecking, ano? Minsan yung kasamahan nila kapag talagang gutom na sila, no? Halimbawa, nakalimutan pakainin maghapon, no? Mag-aalas 5 na ng hapon, di pa nakain. For whatever reason, nakalimutan. Magiging cannibal ang mga yan. Magkakainan sila. Yung weakest link sa flock. Yun ang candidate for bullying and cannibalism. Ayun ho ha. So, wag po natin silang hayaang masanay na tinutuka-tuka yung mga nakikita nilang sugat sa ating mga paa kung meron man, ano. Lalo na halimbawa yung mga diabetics, ano. Baka hindi maghilom ka agad yan, no. Alam ko sa mga diabetics hindi nanghihilom ka agad yung mga sugat, no? So ayan, let's just recap this one, Ma'am Tutsi. Hindi po yan nakakahawa yung sipon at ubo ng tao, no? Maliban na lang kung tayo naka-ingest ng salmonellosis, no? Salmonella infection. Tapos inubo tayo, tapos sorry sa mga kumakain ngayon habang nakikinig, dumura ka, may salmonella pala yung dura mo. Ayun, pwede siyang mahawaan nun, no? So pero kung yung common cold and flu lang, wala po yan, hindi po siya zoonotic disease, no? Ubo at sipon lang ng tao po pinag-uusapan natin ngayon, ha, yung common na cold and flu. Hindi natin pinag-uusapan yung mga halimbawa yun may naapakan kang something, may salmonellosis or listeriosis infection. Ayun, ibang mga cases naman yun. Okay? By the way, ito pong mga common diseases ng mga alaga nating mga manok, no? Isa yan sa mga topics na tinuturo at dinidiscuss at inyong matututunan at mapapanood, maririnig doon sa Module 1 ng Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. Idiniscuss ko na ho doon sa video na yun. 4 na oras po yun. Dire-diretso po tayo nagsasalita doon. Walang break yun. Diniscuss ko doon kung ano yung common diseases, ano ba yung pinanggagalingan, paano ma-cure kapag tinamaan ng alaga, may cure ba? At paano yun mape-prevent? So yung cause, treatment, and prevention, diniscuss ko ho doon. Hindi ko man inisa-isa lahat ng sakit ng poultry kingdom, at least yung mga common chicken diseases na tackle ko po doon. So nandyan sa description ng video yung link para kayo ay makapag-register sa Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. I highly recommend, wag lang yung Module 1 ang wag lang ko kayo mag-register sa Module 1. Isama nyo na pati Module 2 and 3. Most especially kung pagnenegosyo ang pakay nyo sa pag-aalaga ng manok. Kasi kung hindi tayo handa sa marketing at hindi tayo na nasabihan tungkol sa iba't ibang business model, anong kapital na kailangan sa ganitong kitaan sa manok, no? Magkano ang kitaan doon, magkano ang kapital, ano ang mga risks involved,
baka isa lang tayo sa mga magtatampo din sa konsepto ng chicken farming. Baka ipagkwento pa natin na, huwag ka na magmanok. Nagmamahal ang feeds, walang tubo dyan. Maglaga ka na lang ng dinosaur. Baka ganun ang kwento natin, no? Kailangan handa tayo doon para maging profitable at worthwhile yung ating chicken farming venture. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.